Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil lahat sa atin binibigyan niya ng knowledge. So kaya nagpa-function ang society natin ay dahil kay Almighty Father. Bawat isa sa atin binibigyan niya ng knowledge para makatulong sa kapwa-tao natin. So yun ang main goal ni Almighty Father, ang pagtutulong sa kapwa-tao. Kaya niya tayo binibigyan ng talents and knowledge. Pero yung talent natin tsaka yung knowledge natin, dapat i-dedicate natin yung kay Almighty Father. Hindi natin gagamitin yun sa mga bagay na ikakasira ng pangalan ni Almighty Father at sa ikakasira ng mga tao. So nakikita niyo naman, di ba, sa society maraming mga matatalino. Gaya ngayon, di ba? Summer ngayon. Kaya hindi tayo pwede magpunta ng impyerno kasi mainit. hindi tayo pwede mapunta, kaya magpe-pray tayo ngayon pa lang kung ayaw natin sa mainit, no? So summer ngayon, sobrang init. Pero alam niyo yung Dubai, no? Bumaha doon, tsaka bumagyo. Ang lakas ng ulan. Kasi nag-cloud seeding sila. So yung mga talents na yun na binibigay sa atin ni Almighty Father yun para makatulong sa ating lahat. Kaya yung mga scientists naka-discover sila ng cloud seeding para makatulong sa atin. So hindi naman may isip ng mga tao yun kung hindi yung galing kay Almighty Father. Example dito sa Exodus chapter 31, nagpagawa si Almighty Father ng Ark of the Covenant kay Moses. Pero walang marunong gumawa ng Ark of the Covenant. Hindi alam kung paano ang design. Dinidescribe lang ni Almighty Father kay Moses. Pero yung design, pati yun, dinidescribe ni Almighty Father, walang marunong gumawa. So ang ginawa ni Almighty Father ganito. Sa Exodus chapter 31 verse 3, and I have filled him with the Spirit of God, with wisdom and understanding. Sino yon? Si Bezalel. Sa verse 2, see, I have chosen Bezalel, son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God, with wisdom and understanding, with knowledge, and with all kinds of skills, to make artistic designs for work in gold, silver, and bronze, to cut and set stones, to work in wood, and to engage in all kinds of crafts. Moreover, I have appointed Oholiab, son of Ahisamach, on the tribe of Dan, to help him. Also, I have given ability to all the skilled workers to make everything I have commanded you. So, lahat niyong kaalaman natin, si Almighty Father ang nagbibigay sa atin ng talent. Kaya wala tayong may pagmamalaki kay Almighty Father. Sa Kanya lahat galing. Wala tayong pagmamayari dito sa mundo na to. Kaya lagi tayong magpapasalamat sa tatay natin. So, kaya naman nagkakaroon ng kaguluhan sa mundo to dahil sa katalinuhan ng tao. Ginagamit nila yung talino nila sa kasamaan, sa pagiging greedy, selfish. Kaya yung mundo natin nasisira. Pati tayo nasisira, nagkakasala tayo. Na ang primary purpose naman ni Almighty Father para bigyan tayo ng talent tsaka ng karunungan ay para magtulungan tayo. At para sambahin siya at purihin, hindi para magsiraan. Pero dahil nga sa makasalanan tayo, mas pinipili natin na gumawa ng masama. Mas pinipili natin maging selfish. So, ngayong followers na tayo ni Christ, hindi na tayo dapat gaya ng dati na maging selfish. Yung knowledge natin, tsaka yung talent natin, ibibigay natin sa tatay natin. Ibabalik natin sa Kanya. Dahil Kanya lahat. Pati yung katawan natin, Kanya lahat to. Wala sa atin. Wala tayong may pagmamalaki.
So last time, no, binasa natin is Matthew chapter 18. 17 and 18. Tama ba? Yeah, 17 and 18. Matthew chapter 17 and 18. Na wag tayo ang maging cause ng mga tao para mapalayo kay Almighty Father. Dahil malaki ang responsibility nating lahat sa bawat isa. Simula pa ng ginawa ni Almighty Father ang mundo, alam na niya na dapat tayo, may responsibility tayo sa bawat mga kapatid natin. Di ba si Almighty Father na pinatay ni Cain si Abel, anong sabi ni Cain? Am I my brother's keeper? Or tagapag-alaga ba ako ng kapatid ko? Bakit sa akin mo hinahanap? Kasi nga, si Almighty Father, ang gusto niya, magmahalan tayong lahat. Kasi lahat tayo, anak niya. Yun ang gusto niya. Kaya may responsibility tayo. Sa bawat isa sa atin, gusto man natin o hindi. At saka dito rin nababasa natin yung si Jesus, sinasabi na niya sa mga apostles niya. Yung na mamamatay siya at mabubuhay siya after 3 days. Binibigyan na niya ng heads up yung mga apostles. Maraming ginawa si Jesus na miracles. Sa bawat lugar na dinadaanan ni Jesus sa Israel, lahat yon. Anong tawag doon? Ginugod-god, inaano niya, sinusuyod niya yung bawat lugar ng Israel. At pag may gathering or maraming mga tao, pag Feast of Tabernacles, yung may feast, gusto niya na magsasalita siya sa synagogue kasi maraming mga tao doon. Gusto niya maraming makarinig ng good news. Hindi lang mga Jews ang kanyang mga pinapagaling, kundi pati na rin yung mga Gentiles. Hindi siya namimili ng tao. So kung yung Diyos natin hindi namimili ng tao, tayo rin hindi rin tayo mamimili ng tao. Hindi tayo mamimili ng taong tutulungan. Ito, kasi ang tao, no, ang normal na tao, ito makakatulong sa akin to. Sa ngayon, no, tutulungan ko siya ngayon kasi may time na makakatulong din siya sa akin in the future. Ganon yung tao eh. Pero wag nating asahan na pag may tinulungan tayo, ay tutulungan din nila tayo in the future kasi ibinigay mo na yun kay Almighty Father. I-dedicate natin yung pagtulong na yun para kay Almighty Father. Kaya hindi tayo dapat hingi ng kapalit. Kasi minsan pag may tinulungan tayo, ay may utang na loob ka sa akin, ba't hindi mo ako tinulungan? Hindi na tayo magiging ganon. Kasi yung pagtutulong natin sa tao, dinededicate natin kay Almighty Father. Si Almighty Father magbibigay ng blessing sa atin. Dahil tatay natin siya, hindi niya tayo pababayaan. So dito na tayo, magbabasa muna tayo. Lilipat muna naman tayo. Lilipat naman tayo sa John chapter 9. Yung John chapter 8, no? Tingnan muna natin yung John chapter 8. So dito, yung John chapter 8, yung babae na caught in the act of adultery na gustong batuhin ng mga tao. So nagsulat si Jesus sa ground using his finger
So, nadumihan yung kanyang daliri. Ibig sabihin nun, may ibig sabihin yun, madumi tayo, wag tayo magtuturo ng masama sa tao dahil tayo mismo, madumi din tayo. Kaya nga ginamit niya ang kanyang kamay na yung pagturo ng ganun dahil ginamit niya sa yung finger niya sa pagsulat sa ground. Kasi nga, kamay natin, lagi natin tinuturo. Yung taong yun, makasalanan yun, yung taong yun, di ba lagi tayong ganun? Kaya, tinuruan tayo ni Jesus na wag tayo magtuturo ng tao dahil tayo mismo makasalanan din. Madumi tayo, galing tayo sa alikabok. Pare-pareho tayo. At si Jesus hindi siya nagja-judge ng tao. So pag pinatawad na niya, hindi niya tinatanong kung ano bang nangyari or makikichismis pa. Walang ganon, kundi papatawarin na niya. No? Ganon si Jesus. Hindi siya masalita. Yung words ni Jesus, piling-pili. Hindi siya nagsasalita ng walang kwenta. Ako ikukumpara natin kay Peter, no? Di ba si Peter salita na lang ng salita nang hindi nag-iisip. So si Jesus hindi ganon. Kaya nga di ba tayo si Peter, ganon tayo, nagsasalita tayo ng hindi tayo nag-iisip. Kung ano ng mga sinasabi natin. Nawawalan tayo ng pananampalataya. So, yun ang kaya si Peter laging nababanggit. At walang naniniwala kay Jesus na mga mayayaman. Yung mga Pharisees, mga Sadducees, mga teachers of the law, hindi naniniwala kay Jesus. Nainggit sila kay Jesus. So yung mga tao na namumuno ng time na hindi naniniwala kay Jesus. May naniniwala, konti lang. Example nun ay si Nicodemus. Pero hindi pa out in the open yung pag-support ni Nicodemus kay Jesus kasi takot si Nicodemus. At sabi ni Jesus, kung sino man ang sumusunod sa kanyang mga salita, sa kanyang mga tinuturo, hindi makakakita ng kamatayan. Yun yung second death. At lahat ng glory na binibigay kay Jesus, dahil syempre yung mga tao na yon, pinupuri si Jesus, na magaling si Jesus. Ang sabi ni Jesus, if I glorify myself, my glory means nothing. My Father whom you claim as your Father is the one who glorifies me. Mas gusto ni Jesus yung validation ni Almighty Father kaysa validation ng mga tao. So tayo ganun din, validation ni Almighty Father ang kailangan natin. Hindi ang hindi dapat yung tao gusto kong pasayahin tong mga tao na to. Hindi. Dapat ang mapapasaya natin ang tatay natin. Yung iba kasi tao nagpe-preach lang nang gustong marinig ng mga nakikinig. May mga ganon. Hindi, gusto ng mga nakikinig. May mga ganong preacher, no? Pero hindi ako preacher, ha. May mga preacher na, hindi, gusto ng mga taong marinig itong mga magandang, ano na to yung mga tungkol sa mga blessing na dadami, nayayaman sila. Ito ang gusto ng mga taong marinig. Kaya ito ang i-preach ko. Gagano na ang ibang mga leaders, no, ng organization. Pero, si Jesus Christ, hindi. Sinasabi niya kung ano ang tama. Masaktan na ang masaktan. Ma-offend na ang ma-offend. Dahil ang sinasabi ni Jesus ay puros katotohanan. At yung katotohanan, masakit yun, di ba? Pero tatanggapin natin yung katotohanan dahil si Jesus ang katotohanan, si Almighty Father, puros katotohanan. Ang truth. Ano ang truth? Lahat nandito sa Bible, magbabasa tayo ng Bible. Hindi yung kasinungalingan ng leader ninyo ang paniniwalaan natin, kundi ang Bible. Kahit wag akong paniwalaan ninyo, Bible, magbasa tayo, ini-encourage ko kayo, Old Testament tsaka New Testament. Makikita natin si Jesus nasa Old Testament.
hahanapin natin siya sa Old Testament, nasa Old Testament siya. Pati si Almighty Father, hahanapin naman natin sa New Testament kasi nasa Old Testament si Almighty Father. Dito sa New Testament, nandito rin si Almighty Father. So, dito na tayo, no? Sa John chapter 9. As he went along, he saw a man blind from birth. So, habang naglalakad si Jesus, nakakita siya ng lalaki na bulag simula pa nung pagkabata, nung pinanganak, bulag na siya. Ibig sabihin, kahit bata pa siya, wala na siya nakikita. Baby pa lang siya, wala na siya nakita. Kasi bago niya nakita yung bulag, ang ginawa ni Jesus ay gusto siyang batuhin ng mga tao ng bato. Kasi nga, sabi ni Jesus, before Abraham was born, I am. So, na-meet ni Jesus si Abraham at naggagalit ang mga tao. Kaya gustong batuhin siya ng bato. Hindi sa kanya maniwala na na-meet niya si Abraham. Kaya si Jesus nagtago at nakatakas from the temple grounds. So habang naglalakad si Jesus, nung napalayo na siya sa mga tao na gustong mambato sa kanya, kasama yung kanyang mga apostles, sa road, may nakita siya na blind from birth. Ibig sabihin, talagang baby pa lang, walang nakikita. Imposibleng makakita na to kasi simula pa nung pagka-baby niya, pinanganak siyang bulag na. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Sabi ng mga disciples, Teacher, sino bang may kasalanan kung bakit pinanganak ng bulag itong tao na to? Ito bang bulag na to ang may kasalanan o yung kanyang mga magulang? Ang sagot ni Jesus, neither this man nor his parents sinned. Hindi dahil pinanganak siya, hindi dahil sa itong lalaking to ay nagkasala o yung kanyang mga magulang ay nagkasala kaya pinanganak ng bulag yung anak nila. Sabi ni Jesus, said Jesus, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Kaya siya ipinanganak ng bulag ng kanyang mga magulang at kaya siya bulag, hindi kasalanan niya, kundi para maipakita sa mga tao. Masabi sa atin na si Jesus kaya niyang magpagaling kahit bulag from birth para maipakita ang kapangyarihan ni Almighty Father, na powerful si Almighty Father. Kung gusto ni Almighty Father, mangyayari. Ganon ka-powerful yung tatay natin. As long as is day, we must do the works of Him who sent me. Hanggat may araw pa at umaga pa, dapat gawin ko ang ipinapagawa sa akin ng nagpadala sa akin. Sabi ni Jesus. So, anong ibig sabihin nito? As long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Hanggat meron pang time si Jesus, kailangan niyang gawin ang mga pinapagawa sa kanya ni Almighty Father. Dahil si Almighty Father nagpadala sa kanya. Yung day na to, ibig sabihin, hindi pa siya aalis dito sa mundo na to. Hindi pa siya papatayin. So hanggat hindi pa siya pinapatay, and after 3 days, mabubuhay siya, gagawin niya lahat ng mga pinapagawa sa kanya ni Almighty Father. Dahil gustong gawin ni Jesus lahat. Dahil mahal ni Almighty Father, dahil mahal ni Jesus Christ si Almighty Father. Night is coming when no one can work. Night is coming. Night means metaphor na naman ito. No? Gumagamit si Jesus lagi ng metaphor. So, ibig sabihin nito ay darating na yung gabi. Yung time, napapatay na siya. At hindi na siya makakagawa. Kaya habang may time pa siya dito sa mundo, na yung time niya rito ay 3 years lang yung kanyang ministry, ginagawa ni Jesus lahat
na gusto ni Almighty Father. Tayo rin, may time dito tayo sa mundo. Kung ano man ang time natin dito sa mundo, gawin natin ang pinapagawa sa atin ng tatay natin. Alam nyo na ba kung ano ang gusto sa inyo ipagawa ng tatay natin? Maging kakaiba tayo sa mga unbelievers. Pag followers tayo ni Christ, tayo ang light of the world. Dito sa verse 5, while I am in the world, I am the light of the world. So, si Jesus Christ ang light of the world, di ba? Ngayon, nung si Jesus na umakyat na ng langit, ibinigay niya sa atin ang Holy Spirit. At since follower tayo niya, meron na rin tayong light of the world. Tayo rin yon. Dahil follower tayo ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ating leader. Kasi siya ang unang light of the world. Siya ang nagbigay liwanag sa mundo, nagbigay ng hope sa atin. Ngayon, tayo naman, tutulungan naman natin yung kapwa-tao natin. I-share natin ang good news. Magtutulong-tulong tayo as followers of Christ. After saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. So, pagkatapos niyang sabihin to, dumura siya sa sahig or sa ground, sa lupa, gumawa siya ng putik gamit ang kanyang laway. At nilagay niya yung putik na may laway sa mata ng lalaking ipinanganak ng bulag. Ginawa ni Jesus to kasi yung mud tsaka yung laway, symbolic yun, ibig sabihin nun, dumi. Hindi nakakamatay yung dumi. Yung mud, yung laway ng tao na yung mga tao nakakasalamuha natin, yung mga pagkinakain nakakain nating madumi, hindi nakakamatay yon. Hindi yun nakakamatay na mapupunta tayo sa impyerno, kundi ang nakakamatay is kung yung puso natin madumi. Kaya ginagawa ni Jesus to, hindi to yung parang gusto ko magpabida, kukuha ko ng putik, lalagyan ko ng saliva. Hindi ganoon si Jesus. May ibig sabihin to. Lahat ng ginagawa ni Jesus may ibig sabihin. So yung mud, nagsisimbolize yun ng kadumihan. Pati yung laway na nakalagay kasi sa Old Testament na bawal yung mga secretions na galing sa ibang mga tao, maghuhugas ka dapat ng kamay. So pinapakita ngayon ni Jesus na hindi tayo mamamatay nang dahil sa dumi. No, nakakaintindihan naman tayo, 'di ba? Naiintindihan ba ang salita ko? Kaya hindi tayo mamamatay sa dumi. Baka sabihin, hindi may namatay sa dumi. Nagkaroon ng bakterya yung katawan, may mga parasite yung katawan. Oo, yung katawan namatay, physical body namatay, pero yung spirit niya, na kay Almighty Father, kung follower siya ni Christ, yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ na hindi na mamamatay. Inuulit-ulit ko, no? Na yung kamatayan na sinasabi ni Jesus ay yung mapupunta ka sa Hades. Dahil yung kaluluwa naman natin hindi talaga namamatay. Yung physical body natin nawawala, nagde-deteriorate, naluluma, nabubulok. Pero yung soul natin, it's either babalik kay Almighty Father kung follower ka niya, or mapupunta ka sa Hades. Na yun ang tinatawag na second death. Dahil wala ka ng pag-asa ron, nandun ka na sa dagat-dagatang apoy. Ituloy natin, na nilagyan niya ng putik yung mata ng lalaki na may halong laway ni Jesus. Yung mga albularyo, ginagaya si Jesus. Ba't ganun yung mga albularyo, nanggagaya? May nakikita ko sa internet, ginagaya, ganito ang ginagawa. Kasi nga, si Satan, tinitwist niya. Tinitwist niya yung mga ginagawa ni Jesus. Nanggagaya, si Satan. Tinitwist niya.
Balik tayo dito na sa verse 7. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. So yung pool of Siloam, doon daw maghuhugas yung lalaking nilagyan niya ng putik sa mata at na may laway. This word means sent, yung Siloam. So the man went and washed and came home saying, so nung naghugas yung lalaki sa pool of Siloam, hinugasan niya yung kanyang mga mata na may putik, luminis, yung mukha, yung mata niya, syempre kasama yung mukha sa paghuhugas, no? And came home seeing, nakakita, yung pinanganak siya na bulag, pero nakakita siya first time lang niya. In his whole life na makakita. Kaya, syempre, tuwang-tuwa siya. Sino ba namang tao ang hindi matutuwa? So, nagre-rejoice tong tao na to. Hindi lang nakasulat na natutuwa yung tao. Pero, kung ikaw ba ang mangyari sa ito, nakakita ka, di ba matutuwa ka? Ha? At syempre, magugulat siya, nakakakita na ako. Syempre, ganun ang reaction niya. So verse 8, his neighbors and those who had formerly seen him begging asked, isn't this the same man who used to sit and beg? Sabi ng mga kapitbahay niya at ng mga kakilala niya na nakikita siya na namamalimos kasi nga bulag siya. Wala siyang makuhang trabaho. Some claimed that he was. So may mga tao ang nagsabi na siya yun. Siya yung bulag na yun. Others said, no, he only looks like him. Yung iba namang tao ang sinasabing, hindi, kamukha lang siya noon. Magkamukha lang sila. But he himself insisted, I am the man. Hindi ako to. Ako yung bulag na nandun na namamalimos. Ako yun. Tingnan niya, nakakita na ako. Wala lang sinasabi rito. Pero kung titignan natin, syempre, matutuwa siya. Ako yun, nakakakita na ako. Pinagaling ako, nakakakita na ako, milagro to. Ganun syempre ang reaction niya. How then were your eyes open? They ask. Paano nga nakakita ka na? Ano nangyari? Syempre pagkakaguluhan siya ng tao dito. Kasi nga, naririnig, dahil nga, di ba pag malakas ang boses mo, nagre-rejoice ka, naririnig ng mga ibang mga tao. Syempre, nakikichismis din. Anong nangyari? Ba't nakakakita na raw siya, dati bulag siya, pinanganak yun ng bulag, pero nakakakita na, tingnan mo, di ba nga rin mga chismosa? He replied, the man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. Yung lalaki na tinatawag na ng Jesus, gumawa siya ng putik at nilagay niya sa mata ko. He told me to go to Siloam and wash. Sabi niya magpunta ako sa Siloam at maghugas. So I went and washed and then I could see. Kaya nga, nagpunta ako sa Siloam. Tapos, nagwash ako ng mata ko. At ngayon, nakakakita na ako. Sabi ng dating bulag na lalaki na pinanganak ng bulag. Where's this man? They asked him. I don't know, sabi niya. So yung mga tao, curious kay Jesus. Asa na tong lalaki na nagpagaling sa'yo? Asa na siya? Ang sagot niya, hindi ko alam. So, syempre, malaking issue to, no? Malaking issue. Kalat ito sa buong Jerusalem. Dahil nga, syempre, yung mga salita ng tao, palipat-lipat yan, di ba? Wala mang internet nun. Wala mang internet nun. Syempre, kahit nun, wala pang internet nun, nung 1400s. No? 1400s. Wala pang internet nun. Kahit malayong lugar, no, nagkakaalaman ng istorya. Ito, syempre, magkakapitbahay lang sila at maraming tao dito sa lugar na to. Ngayon, yung mga Pharisees, nakarating na naman sa kanila. May pinagaling na naman si Jesus. Syempre, galit na naman yung mga Pharisees. Sabbath day, nagpagaling si Jesus na naman. Talagang, tinetest tayo ni Jesus, Siyempre walang sinasabi dito, pero ganun ang reaksyon ng mga Pharisees. Kinakalaban ba tayo ni Jesus? Ganun, yung reaksyon ng mga Pharisees. Kasi naiinggit sila, masama ang kanilang mga mata. Unhealthy ang kanilang mga eyes. They brought to the Pharisees the man
who had been blind, sa verse 13. Dinala yung bulag na lalaki sa mga Pharisees. Now the day on which Jesus had made the mud and opened this man's eyes was on a Sabbath. So Sabbath, no? Alam naman natin na galit na galit ang mga Pharisees pag nagtatrabaho ang mga tao pag Sabbath. Therefore, the Pharisees also asked him how he had received his sight. He put mud on my eyes, the man replied, and I washed, and now I see. Paano ka ba nakakita? Anong nangyari sa'yo? Paano ang ginawa sa'yo? Nilagyan niya ng putik yung mata ko. Ngayon nakakakita na ako dahil sabi niya magwash ako sa Siloam, sabi ng taong nagpagaling sa akin si Jesus. Ngayon nakakakita na ako. Some of the Pharisees said, "This man is not from God, for he does not keep the Sabbath." May mga Pharisees naman nagsabi, yung ibang Pharisees, hindi siya galing kay Almighty Father kasi nagtatrabaho siya pag Sabbath. Kumikilo siya pag Sabbath. Dati nung maliit pa ako, sabi ng leader namin, pag sa Sunday, kasi equivalent na ngayon, di ba, ng Sabbath is Sunday, dahil iniba na Constantine. So, huwag kayong magtatrabaho pag Sunday. Ayaw pagtrabahuhin yung mga tao pag Sunday. Pero gusto niya na madaming tithes and offering. Paano makakapagbigay ng maraming tithes and offering yung mga tao kung hindi sa kanya hindi magtatrabaho? Ba't ganun yun? So ngayon, may mga Christian na nagtatrabaho pag Sunday. Okay, hindi masama yun. Huwag kayong mag-guilty. Christian ako, nagtatrabaho ko pag Sunday. Huwag kayong mag-guilty. Hindi masama ang magtrabaho pag Sunday. Dahil gumagawa kayo ng tama, ang importante gagawin natin yung tama, inaayon sa gusto ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. Kaya nga dito, Sunday or Sabbath, nagtatrabaho si Jesus kasi nga kahit na Sunday or Sabbath day, wala nang araw na ipinagbabawal na magtrabaho. Kung ipinagbabawal ng leader ninyo na magtrabaho pag Sunday, bakit nagtatrabaho sila pag Sunday? Yung mga leader ninyo. Yung mga preachers ninyo, bakit nagtatrabaho sila pag Sunday? Kung talagang bawal magtrabaho ng Sunday. Dahil trabaho rin yung ginagawa nila, di ba, pag Sunday? Pag preacher ka. So, ba't kayo nagtatrabaho pag Sunday? Kung sinasabi mo na bawal magtrabaho ng Sunday, yun ang tinuturo ni Jesus dito, hindi niya manabasa. Sinasabi ni Jesus dito na yung Pharisees, kayong mga high priest, bakit kayo nagtatrabaho pag Sunday or Sabbath, dito, Sabbath day? Eh, di ba trabaho rin ang ginagawa ninyo? So, si Jesus ganoon din, nagtatrabaho din siya. Walang tigil ang trabaho. On Sabbath day, kahit Sabbath day, kahit anong day, first day, second day. Kasi dati, nung time ni Jesus, walang pangalan yung weeks, days of the weeks, no? Walang name, kundi first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, and then the seventh day. Seventh day lang ang may pangalan na Sabbath day. Na Sabbath or Shabbat. But others ask, how can a sinner perform such signs? Paano makakapagpagaling ang isang tao kung makasalanan siya? Sabi naman ng iba. So nagtatalo-talo yung mga tao. So they were divided. Nahati sila. Yung mga Pharisees. And then they turned again to the blind man. Hindi kasi sila mapakali. No? Tinignan na naman nila yung taong bulag ng pinanganak. What have you to say about him? It was your eyes he opened. Anong masasabi mo sa kanya? Di ba yung mata mo ang nabuksan, kaya ka ngayon nakakakita? Sabi ng mga Pharisees. Anong masasabi mo sa kanya? Gusto nila na siraan ng tao na to, ng taong pinagaling, si Jesus. Anong masasabi mo sa sila nag-fish for bad comments. The man replied, he is a prophet. Sabi nung lalaki. So, pag nag-comment yung mga tao rito, di ba sa Matthew, Mark, Luke, John,
laging nagsasabi, he is a prophet. Ang nagsasabi na ng prophet is mga tao. Kaya si Jesus, hindi siya prophet kasi nagsasabi lang ay mga tao. Okay? Pero, makikita mo dito na he is the Messiah, you are the Messiah. Yun, ang nagsasabi nun ay nag-uutos si Almighty Father sa tao na sabihin na si Jesus ang Messiah. Si Jesus ang Son of God. Naintindihan ninyo? Kaya si Jesus hindi siya prophet kasi yung mga nagsasabi lang na prophet dito sa Matthew, Mark, Luke, John ay mga tao. Hindi sila tinuruan ni Almighty Father. Kasi si Peter, kaya niya nasabi ng you are the Messiah. Kasi nga, si Almighty Father, tinuruan niya si Peter. Ngayon, itong mga tao na to, nagbibigay sila ng testimony about kay Jesus, pero hindi nila kilala si Jesus. Kaya ang binabanggit lang nila na he is a prophet. Pero hindi naman prophet si Jesus, kundi he is our God, King of Kings, Lord of Lords, Messiah, Redeemer, Savior, High Priest, Lamb of God, the Good Shepherd. Pero itong tao na to na pinagaling ng mata, na nakakita na, hindi niya kasi kilala. Kaya ang alam lang niya, prophet. They still did not believe that he had been blind and had received his sight until they sent for the man's parents. So, pinatawag yung mga magulang nung lalaking pinanganak ng bulag. Kasi malaking issue, no? Sa kanila to. Kaya tingnan nyo, isang chapter ang nakadedicate para dito sa isang taong bulag na nakakita, na pinanganak ng bulag. Kasi nga, malaking usapin nung time na yon. Ngayon ba, may tao bang bulag na nakakita? Pinanganak ng bulag pero nakakita na? Meron ba? Si Jesus lang ang makakagawa nito. Verse 19, is this your son? They ask. Is this the one you say was born blind? How is it that now he can see? Bakit siya ba yung anak mo na pinanganak na bulag siya? Nung bata siya, bulag siya. Bakit ngayon nakakakita na siya? Anong nangyari? Tinatanong nila, iniimbestigahan nila. We know he is our son, the parents answered, and we know he was born blind. But how he can see now, or who opened his eyes, we don't know. Ask him. Ang alam namin, pinanganak siya na bulag. Dahil anak namin siya, kaya alam namin na bulag siya. Pero ngayon nakakakita na siya. Pero hindi namin alam kung sino ang nagbukas ng kanyang mata. Itanong niyo siya. He is of age. Matanda na siya. Nasa tamang edad na siya para tanungin ninyo. Kaya tanungin niyo na siya. He will speak for himself. Siya na magsasalita ng para sa sarili niya dahil siya mismo ang naka-experience. No? Sa verse 22. His parents said this because they were afraid of the Jewish leaders. Takot kasi yung mga parents, no, or magulang ng lalaking nakakita na pinanganak ng bulag. They were afraid of the Jewish leaders who already had decided that anyone who acknowledged that Jesus was the Messiah would be put out of the synagogue. So simula pa, hindi na nila tinanggap si Jesus Christ ng mga Pharisees. Takot yung parents na sabihin na si Jesus ang nagpagaling dahil nga baka hindi sila papasukin sa synagogue, papaalisin sila. Dahil kung sino man ang nag-acknowledge na si Jesus ang Messiah, na tinanggap or naniniwala na si Jesus ang Messiah, ay tatanggalin sa synagogue, hindi pa papasukin. That was why his parents said, he's of age, ask him. Kaya nga sabi niya ng mga magulang sa mga Pharisees, nasa tamang edad na siya ang tanungin ninyo. Sabi ng mga magulang.
So, nag-decide na agad, no, yung mga Jewish leaders, na up to now, pinaninindigan nila ito. Pinaninindigan nila to. Na kung sino man ang mag-acknowledge na si Jesus ang Messiah, would be put out of the synagogue. So, up to now, yung mga Jews na ayaw kay Jesus, ayaw tanggapin si Jesus, tinatanggal nila sa synagogue or hindi nila tinatanggap yung mga Jewish Christians up to now. A second time, they summoned a man who had been blind. Sa pangalawang pagkakataon, nung una, in-interrogate na nila. So itong pangalawang pagkakataon, interrogate na naman nila. Give the glory to God by telling the truth. They said, we know this man is a sinner. Sabi nila, magbigay ka ng pasasalamat kay Almighty Father sa pagsasabi ng tama o totoo. Dahil alam namin na ang nagpagaling sa iyo ay isang makasalanan. Sabi ng mga Pharisees, nainggit sila. Natatakot sila na mawala sila sa pwesto nila. Selfish sila, greedy sila. Kaya, naging bulag na rin sila. Spiritual blindness. Verse 25, he replied, whether he says it or not, I don't know. Kung makasalanan man siya o hindi ko alam. One thing I do know, I was blind but now I see. Ang alam ko lang ay bulag ako. Pero ngayon nakakakita na ako. Pero kung si Jesus makasalanan o hindi ko alam. Ang alam ko lang, nakakakita na ako ngayon. Dati akong bulag. And then they asked him, what did he do to you? How did he open your eyes? So, tinatanong na naman nila yung lalaking nakakita. Ano ba ang ginawa niya sa'yo? Paano niya binuksan ang iyong mata? Paano ka nakakita? Anong ginawa? O, diba, makulit? Paulit-ulit ang tanong nila. Verse 27, he answered, I have told you already and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciples too? So, sabi niya, sinabi ko na sa inyo kung anong nangyari. Bakit hindi ba kayo nakikinig? Bakit gusto niyong madinig ulit? Gusto niya bang maging followers niya or disciples niya? Sabi niya sa mga Pharisees or leaders ng synagogue. And then they hurled insults at him and said, you are this fellow's disciple. We are disciples of Moses, sabi niya ng mga Pharisees. We know that God spoke to Moses, but as of this fellow, we don't even know where he comes from. Sabi ng mga Pharisees. Tagasunod daw sila ni Moses, sabi ng mga Pharisees. At kilala nila si Almighty Father na nakipag-usap kay Moses, pero hindi nila kilala si Jesus. Ang sabi nila, we don't even know where he comes from. So sila na mismo nagsabi, no, we don't even know where he comes from. Tapos, nababanggit naman dito sa John chapter 7 verse 27. But we know where this man is from. When the Messiah comes, no one will know where he is from. So hindi nila nakita, no, na no, we don't even know where he comes from. Kaya nga, ito pa lang, ano na to, hint na to sa kanila. Sila na mismo nagsabi na hindi nila alam kung saan galing. Ang hint na ang Messiah, hindi alam kung saan manggagaling, hindi pa rin nila nakita. Naiintindihan ninyo? Binanggit na sa John chapter 7 verse 27 na when the Messiah comes, no one will know where he is from. Diba? Nabanggit yon sa John chapter 7 verse 27. Tapos, diba, binanggit naman dito sa John chapter 9 verse 29, we don't even know where he comes from. So, ito palang clue na to na si Jesus ang Messiah kasi hindi nila alam kung saan manggagaling. So, hindi nila nakita, hindi talaga nila makita si Jesus. Dahil, nabubulag na nga sila.
The man answered, "Now that is remarkable. You don't know where he comes from, yet he opened my eyes." Nakakagulat naman kayo, no? Hindi nyo alam kung saan siya galing, pero nabuksan niya yung mata ko. Sabi ng lalaki, "We know that God does not listen to sinners. Si Almighty Father, hindi siya nakikinig sa mga makakasalanan. He listens to the godly person who does His will." Si Almighty Father, nakikinig siya sa mga taong masunurin sa Kanya at hindi makasalanan. Sabi ng taong bulag. Mas marunong pa yung taong bulag na ito kaysa sa mga Jewish leaders. Nakikita ninyo? Kaya pala pinagaling ni Almighty Father. Kasi mayroong kabutihang loob itong lalaking ito. Kilala niya si Almighty Father. Alam niya yung katotohanan. You don't know where He comes from, yet He opened my eyes. We know that God does not listen to sinners. So naintindihan niya ba? Alam ng lalaking bulag na to dati na si God, hindi siya nakikinig sa mga taong makasalanan, kundi nakikinig siya sa mga sumusunod sa kagustuhan ni Almighty Father. Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. Walang pang nakakagawa na makakita ang isang na magkapagawa ng milagro na makakita ang isang tao na ipinanganak ng bulag hanggang ngayon. If this man were not from God, he could do nothing. Kung siya hindi siya galing kay Almighty Father, hindi siya galing kay God, wala siyang magagawa. So marunong ito, no? Marunong yung taong bulag na to. Kaya pala siya pinagaling ni Jesus Christ. Meron siyang knowledge about kay Almighty Father. To this, they replied, "You were steeped in sin at birth. How dare you lecture us?" And they threw him out. So nagulat yung mga Pharisees. Ikaw pa nagbibigay sa amin ng leksyon na tinuturuan mo pa kami? Bulag ka nga nung simula ng pagkabata mo, nung pinanganak ka. Bakit mo kami tinuturuan? Kaya itinapon siya sa labasan ng sinagog. So, ang kasalanan ng mga Pharisees, hypocrisy and pride. Mahirap, no? Yung may pride tayo. Yun ang tatanggalin natin. Para makita natin yung tama. Makita natin yung tatay natin. Jesus heard that they had thrown him out. And when he found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" So, nakita ulit ni Jesus, no, yung taong pinagaling niya. Nalaman na itinapon siya o pinalabas siya ng sinagog. Naniniwala ka ba sa anak ng tao or sa Son of Man? Si Son of Man, ang dinidescribe ni Jesus, siya. Si Jesus yun. Dinidescribe niya yung sarili niya. "Who is he, sir?" The man asked. "Tell me so that I may believe in him." Sabihin mo sa akin kung sino siya para maniwala ako kung sino siya. Paniwalaan ko siya. Jesus said, "You have now seen him. In fact, he is the one speaking with you." Sabi ni Jesus. Nakikipag-usap ka ngayon sa akin. Sabi niya, nakita mo na siya. Ako nakikipag-usap sa iyo. Then the man said, "Lord, I believe," and he worshipped him. So, yung taong bulag na nakakita, pinagaling ni Jesus, naniwala siya kay Jesus, at sinamba niya si Jesus. Jesus said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who see will become blind." So, ito yung spiritual blindness. Dumating ako sa mundo na to para makakita yung mga bulag.
para makakita ang mga bulag, at para yung mga nakakakita naman ay maging bulag. Some Pharisees who were with him heard him say this and asked, "What? Are we blind too?" Sabi ng mga Pharisees. Kasi nga, laging nakabantay sa kanya yung mga Pharisees. Laging may spy. Ano, bulag ba kami din? Sabi ng mga Pharisees. Jesus said, "If you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim that you can see, your guilt remains." Kung kayo ay bulag, hindi kayo magiging guilty sa kasalanan. Pero ngayon na sinasabi nyo nakakakita kayo, guilty kayo. Dahil sinasabi nyo nakakakita kayo. Anong ibig sabihin nito? Aaminin natin na yung kahinaan natin, na hindi tayo malakas. Aaminin natin yon dahil ang makalakasan natin si Almighty Father. Tsaka si Jesus Christ, magpagiging humble tayo. Magpapakumbaba tayo. Ito ang ibig sabihin nito kasi nga ang kasalanan ng mga Pharisees, hypocrisy and pride. Ayaw nilang ibaba yung ego nila. Ayaw nilang tanggalin yung ego nila kasi isip nila nakapag-aral sila, nasa magandang pamilya sila, maganda yung lineage nila, na maayos silang tao, hindi nila nakikita yung kasalanan nila. Dapat makita natin yung kasalanan natin para nang sa ganun, maihingi natin ng tawad kay Almighty Father lahat ng kasalanan natin. Dahil kung sinasabi natin na malinis tayo at wala tayong kasalanan, maayos tayong tao, matalino tayo, lahat nasa atin na sa tingin ninyo ay perfect na kayo, or perfect na tayo, tingin natin, guilty tayo sa kasalanan. Gusto ni Jesus Christ at ni Almighty Father mapagkumbaba. Ang kasalanan ni Satan, kayabangan. Isa sa kasalanan ni Satan yun, pride. Kaya tayo, magpapakumbaba tayo. Lagi. Wala tayo may pagmamalaki. Kahit sino pa tayo, kahit ano pa tayo, kahit saang lupalop ng mundo tayo nakarating, hindi natin may pagmamalaki yun. Kahit lahat na ng kayamanan sa mundo nasa atin, na hindi natin mapagmamalaki yun. Kahit tayo na ang pinaka-perfect na tao, hindi natin may pagmamalaki yun. Dapat ang may pagmalaki natin yung tatay natin tsaka sa Jesus. Sila ang sambahin natin. Dahil tayo, wala tayong kwentang tao. Makukuha lang natin ang inheritance natin pag naniniwala tayo at nagtitiwala tayo sa tatay natin at kay Jesus Christ. Magpapakumbaba tayo at magpapasakop tayo sa tatay natin at saka kay Jesus Christ. Dahil sila ang may hawak ng buhay natin. Kaya tinuturuan tayo ni Jesus kasi mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya pinadala ni Almighty Father si Jesus para maintindihan natin yung puso ni Almighty Father. Yung will niya para sa atin. Yun ang susundin natin. Yung kung anong kagusto ng tatay natin. To obey is better than sacrifice. Thank you, and God loves us all so much.